Isipin mo na makikipagdigma ka sa isang bansa na may pinakamalaking hukbong panlupa sa mundo, may pinakamaraming barkong pandigma at may pangatlo sa pinakamalaking air force. Ngayon, dagdagan mo pa, ang militar ng bansang ito ay hindi lang malaki, kundi patuloy pang ginagawang moderno ang kanilang mga kagamitan. Ipinapakita rin nila ang kakayahang magsagawa ng operasyon kahit lampas sa kanilang mga hangganan, habang pinapahusay ang paraan ng pagsasagawa ng komplikadong joint operations ng kanilang mga puwersa. Ang ganitong sitwasyon ay malinaw na larawan ng isang napakalakas at mapanganib na kalaban. Ito ang direksyong tinatahak ng People's Republic of China at ng kanilang People's Liberation Army or PLA. Sa puso ng kasalukuyan at hinaharap na kakayahang militar ng China kasama ang kanilang training, strategy, tactics, objectives at kagamitan ay isang mahalagang intelektual na pundasyon, ang military doctrine. Ano nga ba ang mga mahahalagang pananaw na makukuha natin mula rito at paano nito huhubugin ang pag-unlad ng sining ng pakikidigma ng China sa ika-21 siglo? Ang sagot dito ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Taiwan's Nightmare. Sa Sabado ng January 15, 2028, ang mga mamamayan ng Taiwan ay nagtungo sa mga botohan para sa pangkalahatang halalan ng bansa, kung saan muling nanalo si Pangulong Lee King-tai para sa ikalawang termino na 4 na taon. Ilang oras lang ang lumipas, nagsimulang kumalat sa social media at mga media outlet ng China ang iisang mensahe. Kinondena si Pangulong Lee bilang isang separatist parasite na umano'y nanalo sa pamamagitan ng ilegal na paraan at lihim na koneksyon na sinasabing karaniwan sa bulok na sistema ng kapitalistang politika. Pagsapit ng Lunes, January 17, ang permanent representative ng China sa United Nations na si Fu Kong ay nagbigay ng briefing sa Secretary General at sa Security Council. Ipinaalam niya na haharapin ng Beijing ang tinawag niyang internal threat sa integridad ng kanilang teritoryo, ibabalik ang kaayusan at pangungunahan ang pagsasagawa ng legal na lokal na halalan para sa Special Administrative Region ng Taiwan. Nilinaw din ni Fu Kong na tinatanggihan ng China ang paggamit ng dahas para sa layuning politikal. Ngunit iginiit niya na may karapatan silang gumamit ng puwersa kung sila ay aatakihin o provocation. Hindi kami aatake kung hindi kami inaatake, ngunit tiyak kaming gaganti kapag kami ay sinalakay. Kinagabihan ng araw ding yon, napakaraming Chinese fishing trawlers ang namataan malapit sa pangunahing mga daungan ng Taiwan. Ngunit ang mga ito pala ay bahagi ng maritime militia ng Chinese Navy na may misyon na simulan ang naval blockade. Sa loob ng magdamag, isang fleet na binubuo ng 15 barkong pandigma at ilang patrol boats ng Coast Guard ang kumumpleto sa pagpalibot. Pagsapit ng gabi ng January 18, mas malaking puwersa pa ang dumating at bumuo ng panlabas na singsing sa labas ng unang blockade. Kasabay nito, nagsimula na rin ang operasyon ng mga aircraft ng China, lumilipad sa loob at labas ng dobleng layer ng pagkubkob. Sa huli, isa pang fleet ang papalapit sa karagatan ng Taiwan, isang task force na binubuo ng landing helicopter docks at amphibious assault ships. Sa kabuuan, ipinakita ng mga galaw na ito na ang militar ng China ay nagsasagawa ng isang planadong joint operation, nakahawig ng amphibious landing na pinasimulan ng isang political event na itinuturing nilang banta sa seguridad. Bagamat ang mga galaw na ito ay kahalintulad lamang ng kanilang mga nakaraang military exercises, agad namang inilagay sa pinakamataas na alerto ang US 7th Fleet na nakabase sa Yokosuka, Japan. Sa isang memoir na isinulat kalaunan, sinabi ng commander ng fleet na si Vice Admiral Carl Gantt na sanay na kami sa totoo lang sa kahangahangang eksena kung paano napapalibutan ng Chinese Navy, Air Force at militia ang Taiwan sa loob lamang ng ilang oras. Para sa kanila, parang training lang yon, paghasa ng kakayahan ng kanilang mga tauhan at pagpapakita ng lakas para sa Taipei at pati na rin sa amin. Karaniwan, minomonitor namin ang kanilang galaw gamit ang direct satellite feed, pero bigla na lang itong naputol. Isa-isa nawalan ng paningin ang aming mga mata sa kalangitan at doon na kami nagsimulang mag-alala ng seryoso. At teka lang, baka masyado na tayong nadadala sa kwento. Kung napansin mo, ang senaryong ito ay ganap na haka-haka lamang. Pasensya na sa mga nanonood na akala ay 2028 na. Ang video na ito ay nire-record noong 2026 at layunin nitong ipakita kung paano posibleng isagawa ng China ang susunod nitong digmaan. Pero kahit katang isip ito,
Nakabatay pa rin ito sa totoong kaalaman natin tungkol sa military doctrine ng China at kung paano nila ito isinasabuhay sa kanilang mga training exercises. Sa madaling salita, sa pag-aaral ng military doctrine ng China, mas mauunawaan natin kung ano ang posibleng hitsura ng susunod nilang digmaan. Dahil dito, ang pag-aaral ng ganitong paksa ay hindi lang basta akademikong usapin, isa rin itong paraan ng paghahanda sa mga posibleng kaguluhan sa hinaharap. A disproportionately powerful force multiplier. Bago natin suriin ang military doctrine ng China at ang pag-usbong nito mula pa noong panahon ng Cold War, linawin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng doctrine. Ayon sa British military historian na si Professor Richard Holmes, ang doctrine ay isang aprobadong hanay ng mga prinsipyo at pamamaraan na nagbibigay sa malalaking organisasyong militar ng iisang pananaw at pare-parehong batayan sa pagkilos. Samantala, ayon naman kay Professor Barry Posen ng MIT, ang military doctrine ay sumasagot sa dalawang mahalagang tanong. Anong paraan ang gagamitin ng isang bansa para makipagdigma? At paano gagamitin ang mga paraang iyon? Sa madaling salita, inilalarawan ng military doctrine ang paniniwala at gabay ng isang bansa kung kailan sila makikipagdigma, paano nila ito gagawin, at anong mga paraan ang kanilang gagamitin. Ang mga gabay na ito ang humuhubog sa paraan kung paano inihahanda ng militar ang kanilang kagamitan, sinasanay ang kanilang mga tauhan, at binubuo ang kanilang mga plano para makamit ang layunin ng pambansang seguridad. Hindi ito isang armas na sumasabog o nagpapalipad ng missile. Hindi rin ito isang detalyadong plano sa mapa. Sa katunayan, ang military doctrine ay karaniwang isang maikling dokumento lamang. Minsan ay parang simpleng bullet points sa isang PowerPoint presentation na ipinapaliwanag ng isang opisyal, pero huwag maliitin. Ang mga simpleng prinsipyong ito ay may napakalaking epekto sa tagumpay ng isang militar. Ayon sa isang US Air Force White Paper, ang doctrine ang nagsisilbing pundasyon ng matagumpay na operasyon militar. Mas pinalalim pa ito ng publikasyon ng British Army na Army Doctrine Primer. Ayon sa kanila, ang lakas ng isang militar ay binubuo ng tatlong bahagi: physical component, mga armas, teknolohiya, supply, at pondo; moral component, kagustuhan at motivation ng bansa na lumaban; conceptual component, kaalaman, karanasan, training, strategy, at doctrine. Binibigyang diin ng primer na ang conceptual component ang pinakamurang bahagi na paunlarin sa depensa ng isang bansa. Ngunit sa kabila nito, napakalaki ng epekto nito. Isa itong napakalakas na force multiplier para sa iba pang bahagi ng militar. At sa pinakasentro ng conceptual component ay tama ang hula mo, ang doctrine. Sa puntong ito, malinaw na kung bakit napakalaki ng pagpapahalaga ng matataas na opisyal ng militar sa pagbuo ng malinaw at maayos na doctrine. Pero baka iniisip mo, hindi ba pareho lang ito ng strategy? Narito ang kaibahan. Ang doctrine ay isang hanay ng mga gabay na dinisenyo para tumagal sa mid hanggang long term. Karaniwan, nananatili itong ginagamit hanggat hindi nagbabago ang political goals at security objectives ng isang bansa. Samantala, ang military strategy ay isang mas tiyak at konkretong plano na ginawa para makamit ang partikular na layunin sa isang partikular na sitwasyon gamit ang mga puwersa, kagamitan, at supply na available sa panahong iyon. Ngayon na malinaw na ang mga batayang konsepto, maaari na nating suriin ang military doctrine ng isa sa pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo. At syempre, tinutukoy natin ang People's Liberation Army o PLA, isang hukbong may malinaw na plano. A PLA with a plan. Ayon sa isang declassified na ulat ng CIA noong 1964 mula 1956 hanggang 1963, ang doctrine ng PLA ay nakatuon sa isang defensive war na isinasagawa sa loob ng teritoryo ng China laban sa isang kalaban, malamang ang Estados Unidos, na gumagamit ng nuclear weapons. Ang doktrinang ito ay binuo mismo ni Chairman Mao Zedong. Nakatuon ito sa paggamit ng malalapitang labanan at mga gerilyang pag-atake sa gabi upang unti-unting pahinain ang sumasalakay na puwersa. Sa approach ni Mao, hindi gaanong binigyang halaga ang industrial capability, mabibigat na armas at malaking pondo. Sa halip, umasa siya sa napakaraming sundalo, matinding fighting spirit at political indoctrination. Tinanggihan din niya ang ideya ng mabilisang tagumpay. Para sa kanya, ang panalo ay makakamit sa pamamagitan ng mahabang digmaan ng unti-unting pag-ubos sa lakas ng kalaban. Pagsapit ng early 1960s, tila minamaliit pa ni Mao
ang kahalagahan ng nuclear weapons at iba pang modernong sistema. Sikat pa nga ang kanyang pahayag na mas mahalaga ang tinatawag niyang spiritual atomic weapon kaysa sa aktwal na nuclear bomb, isang ideya na nagpapahiwatig na ang mga sundalong lubos ang paniniwala at indoktrinasyon ay maaaring pumalit sa kakulangan sa modernong armas tulad ng nuklear na sandata. Sa totoo lang, ito ang klaseng argumento na kadalasang lumalabas kapag kulang sa pondo o kaya ay nagbabluff o marahil pareho. Sa katunayan, noong October 1963, hayagang inamin ng Foreign Minister ni Mao na si Chen Yi ang pangangailangan ng China na bumuo ng sarili nitong nuclear program at magkaroon ng supersonic jet fighters upang hindi sila mapabilang sa mga bansang mahina ang kapangyarihan. Ayon sa ulat ng CIA, sinabi pa ni Chen Yi na handa ang China na gumawa ng nuclear weapons kahit mga hulugan ito ng pagbawas sa produksyon ng consumer goods, kahit pa umabot sa puntong wala nang maisuot ang mga tao. Isang taon lamang matapos ang mga pahayag na iyon, noong October 16, 1964, isinagawa ng China ang kanilang kauna-unahang nuclear test. Sa kabila ng unti-unting pag-modernize ng teknolohiya ng PLA, kapansin-pansin na halos walang malaking pagbabago sa kanilang doctrine mula 1960s hanggang 1970s. Patuloy pa rin nilang iniisip noon na ang digmaan ay magiging defensive war na magaganap sa loob mismo ng mainland ng China, kung saan ang napakaraming bilang ng kanilang sundalo ang unti-unting magpapahina sa sumasalakay na kalaban. Pero mahalagang tandaan, hindi naman talaga isinabuhay ng military leadership sa Beijing ang sarili nilang doctrine. Sa panahong iyon, nakipagdigma ang China sa India, border war, Soviet Union at maging sa Vietnam. At malinaw, wala sa mga labanang ito ang tumugma sa ideya ng deep defensive war sa loob ng bansa na sinasabi ng kanilang doctrine. Pinapatunayan lang nito ang isang mahalagang punto. Ang military doctrine ay hindi automatikong nagiging actual strategy. Kadalasan, ang tunay na strategy ay hinuhubog ng agarang pangangailangan sa seguridad at mga politikal na layunin. Dahil sa realidad ng modernong digmaan, tila napilitan ang Central Military Committee CMC ng China na pabilisin ang modernisasyon simula sa mismong konsepto. Noong 1980s, naglabas ang PLA ng bagong doctrine, People's War Under Modern Conditions. Dito ipinakilala ang konsepto ng active defense. Bagamat defensive pa rin ang postura, may malaking pagbabago. Imbis na hintayin ang kalaban sa loob ng bansa, lalabanan na ito malapit sa hangganan. At kung nakapasok na ang kalaban, papayagan na ang offensive operations laban dito. Habang papalapit ang pagtatapos ng Cold War, nagsimulang tumingin ang PLA sa ibang bansa para matuto, lalo na sa nangyari sa Operation Desert Storm. Napatunayan na ang isang hukbong mahusay ang training, kumpleto sa kagamitan, at advanced sa teknolohiya ay kayang talunin kahit mas malaking puwersa, kahit pa ang kalaban ay lubos na indoctrinated at lumalaban sa sarili nitong teritoryo. Dahil sa aral na ito, nagsimula ang PLA na bawasan ang laki ng kanilang hukbo, habang mas maraming pondo ang inilaan sa modernization. Bilang resulta, bumuo ang Central Military Committee o CMC ng panibagong doctrine na tinawag na Winning Local Wars Under High Technology Conditions. Ang 1993 doctrine na ito ay isang malaking pagbabago kumpara sa mga nauna. Una, inatasan nito ang lahat ng sangay ng PLA na sumailalim sa malawakang modernisasyon, pagdevelop ng armas at pagbili ng mga bagong kagamitan para makahabol sa mas advanced na mga militar sa mundo. Pangalawa, binigyang diin nito ang kahalagahan ng joint operations, ang coordinated na pagkilos ng iba't ibang sangay ng militar tulad ng ground forces, air force, navy at rocket force. Sa katunayan, napadalas ang paggamit nila ng salitang joint operations na parang may sarili na itong drinking game sa loob ng PLA. Sa simpleng paliwanag, ibig sabihin nito ay nagtutulungan at sabay-sabay kumikilos ang lahat ng sangay ng militar bilang iisang puwersa. Sa aspeto ng lokasyon, inaasahan na ang mga susunod na digmaan ng China ay magaganap sa tinatawag na periphery, mga lugar sa labas ng kanilang teritoryo, kabilang ang mga karagatan at hangganan. At dito napapasok ang pinakamahalagang pagbabago. Ang PLA ay handang maunang umatake para agad sirain ang kakayahan at loob ng kalaban na lumaban. Sa puntong ito, mahalagang balikan ang pag-iisip militar ng China mula panahon ni Mao hanggang 1990s at kung paano ito unti-unting nagbago kasabay ng pag-unlad ng bansa.
Habang lumalakas ang industrial at militar na kakayahan ng China, nagbago rin ang kanilang focus. Mula sa pakikipaglaban sa loob mismo ng kanilang teritoryo, lumipat ito sa depensa ng mga border at kalaunan, sa pakikipaglaban sa mga lugar sa labas ng kanilang hangganan o tinatawag na periphery. Kasabay nito, nag-evolve din ang kanilang paraan ng pakikidigma, mula sa simpleng guerrilla at infantry tactics papunta sa paggamit ng modernong armas, mas komplikadong combined arms tactics at integrated joint operations, at higit sa lahat, nagbago rin ang kanilang mindset mula sa purong defensive papunta sa active defense hanggang sa mas diretsong offensive strategy. Sa madaling salita, ito ang kwento ng isang bansang unti-unting lumalakas at dahan-dahang inilalabas ang kapangyarihan nito lampas sa sarili nitong teritoryo. Pero hindi dito natatapos ang lahat. Pagkatapos ng 1993, patuloy pang nagbago ang doctrine ng China. Mas pinagtibay nila ang kakayahan ng kanilang militar at pinalawak ang saklaw ng kanilang operasyon. Sa isang punto, tila bumalik ang Beijing sa mas defensive na postura, kahit sa papel lamang. Pero sa likod nito, nagsimulang maging malabo ang linya sa pagitan ng depensa at opensa. At ang totoo, ang pagbabagong ito ay posibleng maging seryosong problema para sa mga karatig bansa ng China. The Art of Winning Informatized Local Wars. Noong 2004, naglabas ang Central Military Committee ng panibagong doctrine, Winning Local Wars Under Informatized Conditions. Dito, mas binigyang diin ang papel ng information technology tulad ng surveillance, communication systems, at real-time battlefield coordination. Pagkalipas ng isang dekada, noong 2014, naglabas muli sila ng panibagong bersyon, ang Winning Informatized Local Wars. Sa panahong ito, ang China sa ilalim ni Xi Jinping ay tila lumayo na sa sobrang agresibong estilo ng 1993 doctrine. Ang pangunahing prinsipyo ngayon ay active defense, na may simpleng mensahe: hindi kami aatake kung hindi kami inaatake, pero siguradong gaganti kami kapag kami ay sinalakay. Sa mas simpleng salita, subukan mo kung kaya mo. Sa ilalim ng 2014 strategy, kahit defensive ang postura sa kabuuan, handa pa rin ang PLA na magsagawa ng offensive operations laban sa sinumang umatake. At hindi lang iyon, ang mga operasyong ito ay maaaring umabot lampas sa kanilang borders sa tinatawag na peripheral regions. Kasama rito ang tinatawag na First Island Chain, isang hanay ng mga isla mula Kuril Islands hanggang Borneo na sumasaklaw sa Yellow Sea, East China Sea at South China Sea. Ayon sa 2014 doctrine, may 4 na pangunahing prinsipyo. Hindi mauunang magpaputok ang China at uunahin ang mapayapang solusyon, pipigilan ang pagsiklab ng digmaan gamit man ang political o military na paraan. Kung aatakihin, gaganti sila gamit ang offensive action para durugin ang kalaban at hindi sila ang unang gagamit o magbabanta ng nuclear weapons. Pero may malaking pero, may isang kritikal na detalye dito, lalo na sa 3 prinsipyo. Sa ilang sitwasyon, maaaring magsagawa ang China ng tinatawag na active defense kahit hindi pa talaga umaatake ang kalaban. Ibig sabihin, maaari silang maglunsad ng preemptive strike. Ayon sa pagsusuri ng US Department of Defense noong 2016 at 2024, maaaring magsagawa ang PLA ng preemptive strike laban sa isang kalaban kung naniniwala ang China na ito ay naghahanda ng umatake, layuning hadlangan ang kanilang plano bago pa ito maisakatuparan. Bukod pa rito, ayon sa ulat noong 2016 ng Center for Strategic and International Studies, maaari ring gumamit ng puwersang militar ang Beijing kahit sa mga banta na hindi naman direktang militar. Sa madaling salita, hindi kailangang armas o missile ang unang atake para gumanti ang China. Kahit mga hakbang sa politika o estratehiya ay maaari nilang ituring na banta. Sa mas mild na bahagi ng doctrine, binigyang diin din ng PLA ang tinatawag na Military Operations Other than War o MUTWS. Kabilang dito ang Disaster Response, Humanitarian Missions, Peacekeeping at Anti-Terrorism Operations. Sa unang tingin, parang mas mapayapa ang direksyon na ito. Pero sa totoo lang, may mas malalim itong ibig sabihin. Ito ay paraan ng China para palawakin ang kakayahan nitong magsagawa ng operasyon sa ibang bansa. Isang hakbang para maipakita at maipakalat ang kapangyarihan nito lampas sa sariling borders. Ayon sa pagsusuri ng modern diplomacy, unti-unti nang lumalawak ang interes ng China sa buong mundo, kasabay ng pagdevelop ng kakayahan para ipagtanggol ang mga ito. Sa madaling salita, mula sa loob ng bansa, papunta sa baybayin, hanggang sa mga karagatang nakapaligid sa kanila. Sa ngayon,
Nakatuon pa rin ang doctrine ng China sa regional at limitadong digmaan, yung may hangganan sa oras, lugar at lakas na gagamitin. Pero malinaw ang direksyon, papunta ito sa mas malawak na global role sa hinaharap. Ayon sa pagsusuri ng modern diplomacy tungkol sa 2014 doctrine, malinaw na ang PLA ay unti-unting nagkakaroon ng global interests kasabay ng pagpapaunlad ng kakayahan para ipagtanggol ang mga ito. Sa madaling sabi, nagbago ang focus ng militar ng China mula sa pagtatanggol ng loob ng bansa. Lumipat ito sa mga baybayin at kalaunan sa mga karagatang nakapaligid sa bansa. Sa kasalukuyan, ang doctrine ng China ay nakatuon pa rin sa regional at limitadong digmaan na may malinaw na hangganan sa oras, lugar at lakas na gagamitin. Ibig sabihin sa ngayon, wala pa silang malawak na global interests na kailangan ipagtanggol sa isang malaking digmaan, pero papunta na sila roon. Mananatiling mahalaga ang 2014 doctrine, pero noong November 2020, nagkaroon ito ng malaking update sa ilalim ng Guidelines on Joint Operations of the Chinese People's Liberation Army. Sinuri ang bagong guidelines ng isang independent research organization, ang Center for Naval Analysis o CNA. Mahalaga rito na walang direktang access ang mga analyst ng CNA sa orihinal na dokumento, kaya ang kanilang pagsusuri ay batay lamang sa educated speculation o matalinong hula sa nilalaman nito. Ayon sa CNA, ang layunin ng bagong guidelines ay gawing PLA bilang isang puwersa na kayang magsagawa ng integrated joint operations sa maramihang battle space domains sa panahon ng information-centric warfare at future intelligent warfare. Oo, medyo komplikado ito, kaya himayin natin ang kahulugan ng joint operations at bakit delikado ito sa mga kalaban ng Beijing. Best buds jointly operating together. Ayon sa CNA, ang joint operations sa konteksto ng China ay tumutukoy sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sangay ng militar sa antas ng Ground Army Brigade o katumbas na unit. Para mas malinaw, ang isang brigade ay may humigit kumulang 3,000 to 5,000 na sundalo. Maliit lang ito kung ikukumpara sa laki ng PLA. Ipinapakita nito na ang prinsipyo ng joint operations ay ipapatupad sa lahat ng susunod na pakikidigma at aksyong militar, malaki man o maliit. Kinumpirma rin ito ng opisyal na website ng PLA sa pahayag ni Major General Chen Rangi. Ang hinaharap na estilo ng pakikidigma ng aming militar ay magiging integrated joint operations sa ilalim ng Unified Command ng isang Joint Operations Command Organization. Maaaring sabihin na sa hinaharap, ang lahat ng digmaan ay magiging joint operations, gaano man kalaki. Kung hindi ito joint, hindi ito tunay na digmaan. Ito rin ang karaniwang gawi ng mga malalakas na puwersang militar sa buong mundo. Noong November 2020, isang artikulo sa China Daily ang nag-quote sa isang anonymous na pinanggalingan mula sa PLA at analyst mula sa Academy of Military Sciences. Kailangan ng bagong guidelines na ito ng mga puwersa militar upang mas mahusay na planuhin, ayusin at i-coordinate ang kanilang joint operations. Binibigyan ng ating puwersa ng walang kapantay na importansya ang paghasa sa kanilang kakayahan sa joint combat. Ngunit, marami pa rin silang natagpuang problema at tanong na hindi nila masolusyonan, kaya't ginawa ng pinakamataas na military authorities ang mga guidelines upang magbigay ng paraan, solusyon at sagot sa mga tanong na ito. Ang pananaw ng analyst na ito ay nagpapakita ng isang bagay na maaaring halata sa mga may strategic na pag-iisip. Sa ikatlong dekada ng 21st century, inaasahan na ang mga sangay ng kahit anong modernong militar ay magkakaisa at maayos na nakikipag-coordinate na parang magkaibigan. Gayunpaman, ipinapakita ng mga bagong developments na ang iba't ibang sangay ng PLA ay hindi pa ganap na naipapamaster ang konsepto ng joint operations. Ayon sa The Observer, isang publikasyon sa Shanghai, matagal nang nakakaranas ang PLA ng mga problema tulad ng gaps sa pagpaplano at pagpapatupad ng joint operations at hirap sa pagpapatakbo ng iba't ibang sangay sa ilalim ng isang command chain. Ayon sa artikulo ng The Observer, ang joint operations ng PLA ay nahaharap sa mga teknikal na problema, tulad ng paggamit ng iba't ibang network at communication systems ng bawat sangay ng militar. Mas nakababahala pa, nahihirapan ang PLA sa mga malalim na institusyonal na hamon na tinatawag na service parochialism. Ito ay isang fancy term para sa selos at maliit na alitan sa pagitan ng mga leader ng Ground Army, Air Force, Navy at Rocket Force.
Ang 2020 Joint Operations Guidelines ay tumukoy din sa pangangailangan ng information at electronic supremacy sa battlefield. Isinasaad ito sa isang doktrinang tinatawag na Integrated Network and Electronic Warfare. Layunin ng INEW na hikayatin ang mga puwersang Tsino na makamit agad ang information supremacy sa simula pa lang ng labanan o bago pa man magsimula. Sa madaling salita, pinapahalagahan ng INEW ang pagsalakay o pag-disable ng IT at communication systems ng kalaban ng maaga at binibigyang diin ang mahigpit na pagtutulungan ng mga sangay sa field. Ang pagsulpot ng INEW ay direktang kaugnay ng mataas na prioridad sa cyberspace operations at electronic warfare na ipinagkakaloob ng Central Military Committee at mismo ni Xi Jinping. Ayon sa isang ulat ng US Department of Defense, ang cyber operations ay nagbibigay daan sa pagkolekta ng data para sa intelligence at posibleng offensive cyber operations. Maaari itong gamitin upang pigilin o pabagalin ang aksyon ng kalaban sa pamamagitan ng pag-target sa network-based logistics, komunikasyon at komersyal na aktibidad. Maaari rin itong maging force multiplier kapag pinagsama sa mga kinetic attacks sa panahon ng krisis o labanan. Ang INEW at cyber warfare ay naging napakahalaga na nakakaapekto sa tinatawag ng DoD na Core Operational Concept ng PLA, ang Multi-Domain Precision Warfare. Noong 2024 briefing sa US Congress, ipinaliwanag ng DoD na layunin ng MDPW na gamitin ang big data at artificial intelligence upang mabilis na matukoy ang mahahalagang kahinaan ng operational system ng US at pagkatapos ay pagsamahin ang joint forces sa iba't ibang domain para magsagawa ng precision strikes laban sa mga kahinaang ito. Sige, sa puntong ito ng video, napakarami na nating natalakay na doctrines at halos lahat ay may magkahawig na pangalan. Pasensya na kung medyo nakakalito. Maglaan tayo ng sandali para mag-recap. Ang kasalukuyang military doctrine ng People's Republic of China ay nakabatay sa prinsipyo ng kanilang 2014 version na tinatawag na Winning Informatized Local Wars, kasama ang mga karagdagang konsepto mula sa November 2020 guidelines. Ang pangunahing focus ng PLA ay nananatiling lokal at regional na digmaan sa mga hangganan at peripheral na rehiyon ng China hanggang sa tinatawag na First Island Chain. Ang mga labang ito ay isinasagawa ayon sa prinsipyo ng active defense, na pinagsasama ang defensive posture at paggamit ng offensive operations kung may partikular na banta na nangangailangan nito. At tandaan, ang mga banta ay hindi kailangang puro military para magdulot ng tugon mula sa militar ng China. Kapag hinarap ng PLA ang ganitong mga panganib, magkakaisa ang iba't ibang sangay upang magsagawa ng joint operations kahit gaano kalaki o kaliit ang labanan. Isang mahalagang bahagi ng mga joint operations na ito ay ang integration ng cyber warfare tactics na maaaring ilunsad bago pa man magsimula ang aktwal na labanan. Bukod dito, tinatawagan ng doktrina ang PLA na magsagawa rin ng tinatawag na military operations other than war, na maaaring maging daan para sa pagdevelop ng power projection capabilities. Maganda ito para sa kanila pero sa ngayon theoretical pa rin ito. Tulad ng nabanggit kanina, ang military doctrine ay hindi automatikong nagiging eksaktong plano o taktika sa aktwal na labanan. Gayunpaman, pwede nating suriin kung paano maaaring makaapekto ang theoretical na doktrina sa kilos ng mga sundalo sa training drills at exercises. Sa pamamagitan ng pagmamasid kung paano ipinapaliwanag ng PLA ang kanilang gastusin at sahod sa panahon ng kapayapaan, pwede rin nating makita kung paano nila maaaring i-deploy ang kanilang puwersa kapag dumating na ang digmaan.